nga naman na ang kahirapan ay walang pinipili. At ito ay tila nakasukpit na sa balikat ng mga taong walang magawa kung hindi ang magtiis na lamang at umasa na balang araw ay giginhawa rin ang kanilang mga buhay. Marami sa kanila ang natuto na lamang na magtiis, katulad nila Aling Loida, Aling Jenny at Mang Jojo na isang regular buyer ng pagpag. Sa mga kalsadang puno ng tao at abala, may isang lihim na tradisyon na patuloy na nabubuhay at nagmistulang makapangyarihan na salamin ng kahirapan para sa ilang mga mamamayan. Ito ang tinatawag na pagpag. Isang salitang tumutukoy sa pagkuha ng mga tirang pagkain mula sa mga basurahan. Mga pagkain ipinagpag na ng iba, isang paraang natutunan mula sa pangangailangan. Ngunit sa kabila ng kanilang pagsusumikap at pagtitiis, ano nga ba ang tunay na halaga ng pagpag sa buhay ng mga taong umaasa rito? Hindi po ba kayo natatakot na magkasakit po dahil sa pagpag? Hindi naman po. Kasi minsan yung pagpag, nagkakataon lang nga nagkakasakit minsan, parang nagkaan lang ba? Parang nagkasabay lang ba yung pagkaan ng pagkakasakit? Hindi naman. Hindi po. Ba't po ako matatakot? Nakikita naman namin kung paano paggawa dito sa amin. Sa amin bilang dito taga-Tondo. Masarap po talaga yun. Tsaka hindi siya maruming lutuin. Malinis. Opo, pinapakuluan pa ng tubig mainit yun bago nila lutuin. Hindi naman, kasi ang pagpag, bago iluto yan, inuugasan ng paulit-ulit at binabanlawan ng tubig. Saka, bago isalang sa apoy. Ang pagkain na ito ay tila hindi na maaaring kainin pa sapagkat puno na ito ng mga amag at kontaminasyon. Para na po ba kayo ng pagkakataon na kayo po mismo o yung mga ibang miyembro po ng pamilya nyo is nagkasakit po dahil sa pagkain ng pagpag? Wala pa po. Wala pa po sa amin nagkakasakit. Hindi pa naman, wala pa naman sa member ko na nagkakasakit dahil sa pagpag. Kasi nga, naingat din ako sa kanila. Ang gusto ko kapag kumain sila ng pagpag, inuugasan ng paulit-ulit bago isalong sa apoy. Hindi naman. Pinipili din ito ng mga tao, nililinis at iniinit upang maging muli itong ligtas kainin at mapakinabangan pang muli. Kung kayo po ay mayroong ibang pagpipilian, pipiliin nyo pa rin po ba ang pagpag? Oo naman. Kasi ang pagpag malaking tulong para sa aming pamilya. Opo. Kasi siya, yan lang pagkakasyan talaga ng pera ko. Ako lang kasi naghanap balsa. Opo. Bakit? Kasi po, yun yung pinakasulit talagang budget sa aming mga pamilya. Ngunit kasabay ng pag-usad ng panahon ay ang pag-usad din ng kani-kanilang mga problema na hindi mapupukaw kung ang sikmura ay walang laman. Sa komunidad na puno ng kahirapan, ang mga pagkaing itinatapon na lamang ng iba ay nagiging isang mahalagang yaman para sa mga taong walang sapat na kita at pinagkaitan ng oportunidad. Narito si Aling Belen na siyang tinaguriang pagpag-queen ng Barangay 105 sa Tondo, Manila. Halina't alamin ang kanyang kwento at kung paano niya napupunan ang pangangailangan ng kanyang mga suki sa araw-araw. Nung dumating po kami kanina dito, naabutan po namin kayo na nagluluto na po ng nibebenta ngayong umaga. So, bukod po sa naabutan po namin, paano niyo po pine-prepare yung mga ibebenta niyo po sa pang-araw-araw niyo po para sa negosyo? Pinapilian ko para yung matanggal yung buto, ang buto pang adobo, pang yung may laman, pang prito po. Okay po, hinihiwalay-hiwalay niyo po muna siya. Paano niyo naman po napapanatili yung negosyo? Pinahugasan ng maayos para sigurado na okay sila. Aside po sa nakikita natin ngayon na kayo po ay nagpipilito, ano pa po kaya yung mga putahe po na nagagawa nyo sa
gantong negosyo po? Tatlo lang po to eh. Adobo, mechado, fried. Ano po yung everyday, iba-iba pala? For example po ngayon, Adobo. so, kinabukasan po adobo naman. Opo. Magkano po kaya ang kinikita po nyo sa araw-araw? Sapat lang bang gastos sa araw-araw? Anong oras po kayo nagsisimula at anong oras naman po kayo natatapos? Nagigising ako alas 2. Okay. Inaano ko na siya. Pinaprepare. Oo. Tapos po, ang luto nyo po is 6 to 5. 6. Kung hindi 6-5. Depende pag estimated nakatapos. Na tapos nyo po. Depende po. 30 po. Depende. Kasi minsan hindi pare-pareho. May matumal, may hindi matumal. Pag ganito, pag hindi matumal, mamaya lang mga alas 12, wala na po to. Pag ganito karami. Pero ang araw-araw po, nauubos din po yung mga itinitinda nyo. Opo, katulad kahapon. Kinukulang yung ano ko, alas 12 ubos na eh. Marami pa naghahanap eh. Hindi pa man tapos sa pagluluto ay may bumili na agad kay Aling Belen. Mas lalong lumaganap ang pagpag noong simula ng taong 2000 hanggang ngayon, kung saan ang mga tao ay nangangalap ng mga tirang pagkain mula sa basurahan ng mga restaurants at fast food chain. Ito ay nakasanayan na ng iilan at patuloy na pinapairal hanggang ngayon sapagkat wala silang ibang pagpipilian. Pag-alaman po namin na isa po kayo sa bumibili kay Aling Belen ng pagpagpo, no? Ilang taon na po kayong bumibili kay Aling Belen? Almost 8 years. 3 taon na rin yun. Medyo baguhan pa rin po. Ano po yung pananaw ng pamilya niyo po sa pagbili at pagkain ng pagpag? Okay naman, kasi kung nasubukan ko itong pang mas mura, dito na kami nagkaroon ng malakas na kita rin. Tulad nga yung sinabi ko nung nakaraan sa inyo, diyan ko napagtapos yung Pagpag masarap, as in talaga, sulit talaga yung bagay. Masarap sa kanila. At saka nakakatipid kami. Bakit niyo po napag-desisyon ng bumili ng pagpag bilang alternative po sa ibang Yan lang, napagkaanuhan ng pera ko eh. Kasi po yung pagkain ko sa labas, hindi bigay na yung 90, 70. Pero dito sa 30, 20 pesos. Talagang swak lang po talaga sa budget niyo po. Dahil sa realidad na wala silang mapagpipilian, ay tinatanggap at pinagpapasa Diyos na lamang nila ang katotohanan ito upang magkaroon lamang ng laman ang kanilang mga tiyan. Ang pagpag ay isang masakit na paalala ng mga pagdurusa at paghihirap na nararanasan ng maraming pamilya sa ating bansa. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nagsisilbi itong simbolo ng katatagan, lakas at di mabilang na kwento ng pag-asa at buhay. Ang mga pook ng kahirapan ay puno ng mga taong patuloy na lumalaban, nagkakapit-bisig at naghahanap ng mga paraan upang magpatuloy. Ito ang hamon na siyang dapat solusyonan kung paanong mabibigyan ng mas maayos at mas magandang buhay ang susunod na mga henerasyon upang wala ng mga bata ang makaranas pa ng ganitong klaseng paghihirap at estado sa buhay. Ang bawat paglitaw ng araw ay panibagong paglitaw ng mga posibilidad ng pagbabago. Ang hamon na ito ay hindi para lamang sa mga katulad nilang naghihirap, kung hindi para sa atin din, kung paano natin magagawang mas makatao ang ating lipunan. Naway ang dokumentaryong ito ay magsilbing paalala at hamon sa ating lahat na magtulungan para sa isang lipunang mas maayos, mas patas at mas may malasakit sa bawat isa.
Ang pagbabago ay nagsisimula sa ating pagkilos at pagdamay. Kaya sama-sama nating itaguyod ang pag-asa para sa mas maliwanag na bukas.